Hi guys! Good afternoon! Good afternoon, good morning, good evening. Anong oras nyo man ito mapanood? Andito ulit ang inyong kasyang Jingkay, ang inyong legit na feng shui consultant dito sa YouTube channel at muling bumabati sa inyo ng magandang araw. Ngayon, alam ko yung marami pa tayong dapat matutunan tungkol sa Hungry Ghost. Hungry Ghost month tayo ngayon, so we're not expecting anything big this month, no? So, ang ating mga tips ngayon ay about sa Hungry Ghost ulit, no? So, marami pa rin tayong hindi maintindihan at ipapaliwanag ko sa inyo ngayong araw na to ngayon yon para mas lumawak ang ating pag-intindi sa Hungry Ghost Month. Salamat sa lahat ng ating mga supporters dyan na walang sawang panonood. Kung interesado kayo tungkol dito sa Feng Shui at lalo na sa ngayon sa Ghost Month, about Ghost Month, please watch this video until the end. Kasi marami po tayong ipapaliwanag sa inyo na hindi yung mga halos lahat ay mga, yun lang mga ano bang tawag mo doon? Mga makatotohanan lamang na mga may gustong bumati pala sa inyo, mga kasyang Jingkay. Gusto kayong batiin ng aking bagong heaven sent na baby. Say hello to my viewers sa aking kasyang Jingkay. Hello po. Yun lang. O sige. Ito po ang heaven sent sa atin ngayon ng taon. Ang aming si Gabriel. Okay, sige po. Bye-bye. Bye-bye ka na sa kanila. Bye-bye. Medyo no, medyo hindi pa kami adjusted masyado no sa aming lugar kasi lilipat pa kami para into much bigger space kasi alam niyo naman yung bata, no? Mas marami silang pagkilos kaysa sa mga kagaya natin. Ngayon, tungkol sa nga pala, please mga kasyang Jingkay, sa mga alam ang Facebook ko, no? Yung Facebook account ko, please take care po kasi there was someone trying to hack my account at wag po kayong maniniwala sa mga messages nila kasi baka madenggoy po kayo nung mga nagpe-pretend na ako. Kaya nga sabi ko kagaya dito sa bago nating sister, hello sis Ann, yung nagpapachi siya after payment niya, talagang tinawagan ko siya agad para talagang ma-confirm na ako po yun, kasi baka marami pong manloko sa inyo. So please be careful po, lalo ngayong Hungry Ghost, marami po talagang naglipa ng masasamang espiritu. So, ngayon po, kahit medyo pagod tayo at maraming mga laban sa buhay, kaya nga sabi ko sa inyo, 'di ba? Talagang don't take it for granted. Pag sinabi sa inyong pangit ang taon ninyo, alam nyo, kahit ang mga feng shui consultant na po mismo, talaga pong napapagdaanan namin yung mga bagay na ganyan. Kaya, pag sinabi sa inyo talaga ng mga legit na, please take care, please take your precautions, your protections, no, ganon. Hindi po talaga ang dapat pagpangit ang inyong taon, ay tututukan nyo po talaga ang inyong protection, no? Not tayo masyado sa mga enhancing, but ang uunahin natin sa buhay natin ay mga protection, no? So, like, all of the kasyeng Jingkay out there, alam nyo na po yung mga nangyari sa namayapa akong pamangkin dun sa mother kanina ng bata, no? So, sa akin po inihabilin ng bata, kaya ito po, nandito, may bagong baby ang inyong kasyeng Jingkay. So, medyo na-delay yung aking project na baby din na para sa ating magandang feng shui to take away negative energy. So, wait lang po kayo at antabayanan nyo yon. At this year, sigurado pong ilalabas natin yon. Okay, sige mga kasyeng Jingkay, ito ngayon yon. Basta take care ha. Huwag po kayong maniniwala dun sa mga, kasi may nag-hack po talaga ng aking account. So, sa FB po, so, wag po agad-agad maniniwala sa mga, sa mga messages sa inyo, no? So, make it sure na ako po talaga yon. Okay, much better sa Facebook nyo po, sa YouTube nyo po ako i-direct. Hungry Ghost, ano nga ba yung Hungry Ghost? Nag-start po ito ng August 4. August 4 po ang start ng Hungry Ghost kasi the 7th month of the year po yan.
So, matatapos po yan sa September 2, no? Yung Hungry Ghost Month natin. Yung tinatawag natin Ghost Month. So, parang ang ano natin, kasi ang kultura ng Pilipinas, multi-cultured po talaga kasi ang Pilipinas. Marami po tayong, very open po talaga tayo sa lahat ng klase ng kultura. So, ina-adapt natin ang lahat din ng mga festivities, ng mga kultura ng iba't ibang lahi na kumbaga, na-adapt ng Pilipinas. So, very welcoming tayo. So, doon talaga malalaman ang pagiging hospitality ng Pilipino, no? We are really good sa mga ibang culture, no? Hindi tayo sarado ang pag-iisip when it comes to, hindi kagaya ng Japan, medyo ngayon lang nag-open itong Japan ng kanilang mga pag-iisip tungkol sa ibang kultura. Talagang solid to sila. Kaya nga for all these years, no, all these past years, talagang ang Japan is very stable. Kasi solid po talaga yung kanilang ang kanilang pananaw sa buhay na pure Japanese, no, yung kanilang pag-iisip. Hindi nila ino-open sa ibang kultura, hindi nila ino-open sa ibang paniniwala yung kanilang pag-iisip. That's one maybe the reason, no, kung bakit ang mga Pilipino ay medyo hindi mabagal tayo, no, kasi parang hindi natin talaga napopokusan yung mga kung ano lang ang nararapat para sa pag-asenso. We are all adapting all the culture of other countries and religions. So, ito papaliwanag ko po sa inyo ang tungkol sa Hungry Ghost. When you say Hungry Ghost po, ito yung according to Chinese culture, no, na hindi naman natin mayaalis na talagang ang Pilipinas ay may kultura talaga ng mga Chinese, mga Islam, no? Because we are, sabi ko nga lumaki tayo talaga na maraming kultura. So, yun, wala tayong choice, kundi natin yon, talagang ginagawa natin yung mga bagay na yon. So, ang Hungry Ghost is yung time, ang Ghost Month is yung time, actually, ang tawag sa kanya ay Ghost Month, hindi Hungry Ghost, no? Ang Ghost Month is yung panahon na parang sa atin sa Pilipinas ay undas, no? Mga open ang gate ng impyerno, kumbaga. Open ang mga gate ng hell, at saka yung mga, kasi may mga gusto akong ipaliwanag sa inyo mamaya tungkol dito sa, masyado na rin kasing OA ang ibang mga paliwanag, tungkol sa Ghost Month. So, para lang siguro din mapanood sila, okay lang din naman yon, no? Pero ang mga tao kasi natataranta masyado. So, yung Ghost Month nga is yung kagaya ngayon, no? Ghost Month tayo ngayon, so maraming mga do's and don'ts. Ngayon, yung do's and don'ts natin is yung, kunyari, alam na natin yung ang unang-unang ipinapayo ko sa inyo, ito yung, bibigyan ko kayo ng 10 tips and advices, 10 plus, okay, sige. Yung, sa mga dapat na at hindi dapat gawin pag Hungry Ghost Month. Dahil may mga videos na po ako niyan ng mga nagdaan, so you can watch it all over again kung meron pa kayong mga doubts, kasi marami pa doon na iba rin na no? So, ang unang-una na kung sa inyo, i-advise sa inyo is yung don't hang your clothes outside after sunset. Huwag po tayo magsasampay sa labas ng gabi na. Yun pong after ng sunset, no? Kasi 'di ba yung natin minsan 5 past or 6 yan ang sunset sa Pilipinas or sa ibang bansa or kasi usually dito sa amin din, ako talaga, hindi ako ng yung hanggang alas 6, talagang hanggang alas 5 lang, ganon. Kung pwede lang, tanggalin nyo na agad yung mga sinampay ninyo. Kasi, syempre, pinaglalaroan ito ng mga spirits, no? Ng mga wandering spirits, yung mga pagala-gala. Kasi, dahil nga bukas, ang gate ng hell, yung mga, parang usual lang na sistema ng mga taong buhay na meron tayong break time, no? Yung break time natin. So, siguro nga, yun yung panahon na pinapalaya, nakakalabas ang mga masasamang elemento, mga masasamang espiritu. Meron din namang mga mababait tayong mga kamag-anakan doon na hindi naman sobrang naging kabaitan, kumbaga, may mga nagawang mali dito sa mundo, no? So, may mga kamag-anakan din tayo sa ganung lugar.
Ngayon, yung mga kamag-anakan natin ngayon, posibleng bumisita rin sila sa atin at dahil namimiss din nila tayo, hindi para saktan tayo, no? So, pero yung mga wandering spirits na mga talagang mga violent, yung mga namatay ng wala sa oras, yung mga ayaw pa talagang bumitaw sa mundo, kasi alam naman natin talaga na there is really bad, there is really good and bad, there is really good and evil in this world. So, may mga choices kasi ang mga tao. So, yun siguro, may mga spirits talaga na hanggang sa kabilang buhay, likas na masama. So, yun yung kanilang mga, nila sa buhay, no? Ang goal nila, kahit nasa kabilang buhay na sila, mandamay sila ng mga tao. Yun yung, so, ngayon, napapaglaruan po yung mga sinampay. Kaya, wag po niyong hayaan na abutan ng dilim ang inyong mga sinampay sa labas. Kasi, syempre, shape pa rin po ng tao yan. Ang mga tao po, ang mga spirits po kasi, talaga namang nagsusuot ng mga damit nung sila'y nabubuhay pa. So, ngayon, paglalaruan nila ang inyong mga damit at maiiwanan nila ito ng mga negative energies, no? Kung ano man yung dinanas nila sa lupa, ganun yung mga naiiwan na energies doon sa damit natin. Kaya kahit nilabhan na natin yon, so magugulat na lang kayo, pag suot nyo, parang may nagbago, parang may buhay na ganito, ano? Parang meron nag-iba sa inyo. So, yun ang number 1 natin. Ngayon naman, dahil sa init, alam nyo naman, no? Especially sa amin, no? Pag summer kasi ang ghost month sa amin is summer. Talagang super duper init talaga dito sa amin. Talagang, tingnan nyo ang itim ng Shenjing-kai nyo, oh. Talagang super duper sunog ka. Kahit na pag lumabas ka lang ng konti sa terrace mo, sobrang init na talaga. So, dahil sa sobrang init minsan, at yung iniiwasan din natin sa Pilipinas, yung traffic, yung ang dami-daming mga pasahero, yung sabay-sabay, rush hour, di ba, yung mga ganun. So, yung ganun, iniiwasan natin minsan. Ang ginagawa natin is, yung sa gabi tayo, no, night trip tayo bumabiyahe, yung dun sa wala nang masyadong tao. Sana this ghost month, iwas po tayo sa ganon. Kasi, usually, yan naman ang mga gustong-gusto din ng mga, alam niyo, yung mga trip din yan ng mga wandering spirits, no? Yung sakay-sakay, ganyan. Siyempre, dahil yung mga ginagawa nila nung buhay pa sila, ginagawa rin nila ngayon. Kahit nasa kabilang buhay na, kahit spirits na lang sila. So, avoid nyo muna yung mga night trips, yung mga gabi na, madilim na, no? Iwas na tayo sa mga ganon. Wag na yung mamamasyal tapos uuwi ng hating gabi. Wag na muna yung mga ganon. Bawal na muna yung mga ganon. Iwas na lang tayo. Wala namang mawawala sa atin kung gagawin natin itong mga kulturang kinalakihan natin. So, yun nga, no? Ang mga natin, may mga pasaherong hindi nyo na nakikita, tapos yung minsan dahil sa paglalaro nila sa loob ng bus, naaaksidente ngayon, or ng trains, no? Naaaksidente ngayon, nagkakaroon ng aksidente because dahil nagaano sila, yung pinaglalaroan nila yung mga tao sa loob ng train, no? So, ingat-ingat tayo sa ganon. Tapos, kunyari, naging routine na nila yung pagsakay-sakay, 'di ba? Dati nung nabubuhay sila, lahat naman tayo sumasakay ng tricycle, sumasakay ng bus, sumasakay ng train, ng jeep. Kaya nga 'di ba, sinasabi sana pag ghost month, kunyari yung kahit yung mga taxis natin, yung mga taxi driver diyan, iwas din kayo yung mga lugar na hindi nyo naman talaga kabisado. Kung kunyari may sasakay sa inyo at magpapatid sa inyo ng ganun, and then pag uwi nyo, kayo na lang pala ang mag-isa, no? Wala ng So, kasi nangyari din yan dito sa sa Japan dati. Very tragic yung nangyari sa Lindol, sa tsunami dati, na talagang may mga sumasakay pa ng taxi na spirits, and then magugulat na lang yung taxi driver, tapos paglingon walang pasahero, and then some naman nagsasabi pa kung saan yung lugar, and then pag tinanong ng driver kung saan yung hindi ba kayo naapektuhan ng anong tawag dito, ng tsunami? And then wala nang sasagot kasi wala na yung taong sumakay. So may mga ganun talaga, it happens, no? Marami tayong mga supernaturals na mahirap paniwalaan pero nangyayari talaga. So ingat-ingat na lang tayo.
Ito naman sa mga likas na mga may evil attitudes, no? Marami dito. Marami talaga niyan. Ako hindi na ako lalayo talaga. Marami akong kakilala niya na talagang parang likas sa kanila yung pagiging evil, no? Sa by heart, by mind, talagang yung by spirit. Talagang siguro mga reincarnated by the mga evil people, ganon, no? Sila. So, yun yung naman na yun, yung mga ganong tao, dapat talaga nag-iingat at meron talaga kayong mga protection amulet, meron talaga kayong mga mantras, no, na dala-dala lagi kasi kumbaga mas gustuhin kayo ng mga kasi yan yung mga nagfi-feed sa mga evil spirits din, no, na mga galing sa hell. Yun ang mga gustong-gusto nila yung mga ganong klaseng mga tao kasi hindi sila nahihirapang i-possess kasi nga kumbaga nature na nature na ng tao yung pagiging evil. So madali na sa kanila na mas mapossess. It happened to me last year, no? Last year during during Ghost Month talaga. Totoo po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang may advice ko pala, this is very important. Pasingit lang po talaga, no? Kasi alam nyo, if possible, pag may nag-pass away kayong kamag-anak, and it is Ghost Month, if possible sana, sa bahay ninyo, ilalamay. Wag po sa public places, like yung mga, kagaya ng mga, di ba may binabayaran tayo na mga mga St. Peter, yung mga ganon, funeral homes, yun po, nag-commercial pa talaga ako. So, pagka ghost man po at may namayapa sa inyo, please, wag nyo pong sa ganon iburol, if possible lang naman po, Ngayon, kung hindi naman posible, dahil, kunyari, maliit lang inyong bahay talaga, so, be sure po na may mga protection ng lahat ng mga tao, including yun pong namayapa, Yun pong namayapa, including po doon dapat meron po talagang nakatabi na protection amulet or mantras, sa inyong namayapa. Kasi Ghost Month po is talagang napakarami pong possibilities. It happened to me during last year Ghost Month, talagang yung parang ang maiisip mo na talagang na-possess lahat ng tao doon sa loob ng ng funeral homes na pinagbuburulan. So, parang hindi naman makikita mo talaga na ganoon, pero talagang possess po talaga dahil ang pag-uugali po talaga is nagiging evil po talaga. So, yon, ingat-ingat po tayo dahil sa funeral homes po is kumbaga tahanan ng mga kaluluwa po, Doon po maraming nalalamay, doon po nagagala ang mga espiritu, doon po yung mga hindi matanggap na mga kaluluwa na wala na sila. So, if possible po, yun po talaga yung aking personal advice po sa inyo at hindi nyo po ito mapapanood kahit saang mang video ng Ghost Month, Because, sabi ko naman sa inyo, ako kasi lagi ko talagang tinitest, Lagi ko kailangan, napuprove ko talaga na it's real para may advice ko sa iba, So, yun po, better po sa bahay na lang kung mag-pass away ang inyong loved ones, So, yun po. Tapos yung mga mahina ang mga katawan, likas na mahina ang katawan, advice ko rin po talaga ito sa inyo, talaga pong mag-carry po kayo talaga ng amulets. Mga protection amulets man yan, o mga mantra scarf man yan, para talagang i-protect kayo sa mga ganitong, mga benevolent spirits po. Yung mga wild po na mga spirits, So, yun po ang isa sa ating, dahil ang mga mahihina ang katawan, syempre po, parang ang dali-dali din po ninyong ma-overpower ng mga spirits na, dahil mga gutom na gutom po yan. Kasi ang, po nila, dahil nga, hindi sila nakakakain doon. So, yun yung ating doon, Ang maganda naman sa mga nagtatanong naman sa mga gagawin, ito po yung ating main days. Yung days natin na mga dapat mag-start kayo ng ng pag-o-offer ng incense is actually you can start kung pag-start ng Ghost Month. Pero kung hindi naman kasi
magastos naman po masyado, ano, kung everyday din kayo magano, paano na lang yung hindi afford, 'di ba? Paano na lang yung kakainin na lang nila, ibibili pa ba nila ng ano? So, the best time sa akin, no, the best time siguro na mag-ano kayo ng incense, mag-offer kayo ng incense, and anything sweet food po, ano, anything sweet food, because they love foods. Ngayon kung, ay sweet foods, ngayon kung talagang, ano, no, tapos maglagay din kayo ng water, plain water, or kung yung tingin nyo may namayapa kayong ano na, ang favorite is Coca-Cola, is soft drinks, or nagko-commercial ako wala naman akong bayad. Yung soft drinks or wine, yung mga ganun sa mga sosyalen, ano, na mga namayapa ninyo, you can offer that, no? Pero, ang suggestion ko po kasi sa inyo, advices ko sa inyo, sa labas, mag-incense kayo, tapos, mag-iwan kayo ng incense sa labas, and then, yun pong sweet things, no? Mga sweet foods. Kung wala po kayo talagang mga, ano, na can't afford kayo, kahit na candy lang po, or ano, mag-iwan po kayo doon sa inyong labas ng pintuan ninyo, para hindi po, kumbaga, parang offering na po kasi yon sa mga spirits na nagbibigay tayo ng respect din sa kanila, and we understand them, tapos hindi na po sila mangiistorbo pa sa loob ng bahay natin. Pero for mga loved ones naman po natin, we can offer them inside our house. Pero yun pong mga spirits sa labas, kasi hindi naman po natin katatakutan ng mga spirits ng ating mga loved ones. Ang mga katatakutan po natin is yung mga wandering negative spirits. So ngayon, pag nag-offer kayo ng ganun doon sa labas, yun yung kakainin ngayon ng mga wandering spirits. Tapos, so, yun nga, yun po lang ang ano, no? Kung gusto niyo na mas bongga, maglagay kayo. Ngayon, dun sa mga nagtatanong sa akin tungkol sa Joss paper, ano, yung sinusunog talaga ito ng mga Chinese ng, ang culture ito ng, ano, no? Pero kasi sa akin, medyo may ano to, ano, medyo may doubt ako sa ganito, kasi yung, pwede rin siguro yung paper money, no? Pwede kayong, as in kapalit, marami naman pong murang mga paper monies din, yung mga ganun ano. Kasi, yung Joss paper po kasi, yung parang mangyayari yung mga kagustuhan ng mga spirits, yung mga hinahangad nila, wealth, yung prosperity, yung kanilang, sa akin, parang useless naman po yata yung ganon, 'di ba, no? Kasi, lagi kong iniisip, no, sa inyo kasi ina-advise ko lagi, common sense po. Kasi isipin natin, ano naman ang kahalagahan sa kanila nun? Pwede pa siguro yung paper money para paglaruan nila, no? Pero para yung mag-wish pa sila dun sa Joss paper, no? Kasi Joss paper ang tawag nila doon, no? So, kung paper money na lang, para kunyari, ano, yung mga laruan, 'di ba, na nakakagastos pa rin sila, nakakahawak sila, no? Ano, any material things na gusto ng mga, gusto nyo i-offer, no? Pwede naman yun, pero sa akin kasi parang useless na yon in the afterlife, para mag-wish pa ng wealthy yung namayapa, 'di ba? Parang para saan? Para hindi ko makuha kasi yung logic, no? So, hindi naman tayo lahat pare-pareho ng pananaw. Pero tina-advisean ko rin lang kayo kung hanggang saan lang yung limit ng paniniwala, at yung hindi tayo yung lahat ay naku, bawal daw. Minsan naisipin mo na nga kulang na lang sabihin bawal umihi sa ganito, bawal. Yung bang, totoo po yun, bawal po tayong magbandal sa ano, no? Yung kunyari, gagawin yung toilet yung mga kalsada, or yung mga ano, yun pa talaga bad yun. Nasabi ko yan, yung kasama yan dun sa mga tips ng mga nauna kong Hungry Ghost na ano, na videos. Pero ito ngayon, ito yung mga fresh natin na mga maidadagdag sa ating Ghost Month, no? So, yun talaga kanina yung sinabi ko sa inyo, wag na wag niyong kakalimutan. Kapag Ghost Month po, na mayapa ang inyong loved ones, please wag niyo pong dalhin sa funeral homes. At kung kailangan talagang sa funeral homes gawin, kailangan po natin ng mga amulets. Okay po, no? Mga kasyeng kaya ang susunod naman natin is yung, kasi mahilig tayo, no? Pag may hinihintay tayo, pag may hinihintay, nagsasandal, alam niyo yun, sumasandal tayo sa pader, o kaya tumatambay, no? Sa atin, marami nakatambay. Dahil napapagod yung likod, sasandal sa pader, o kaya sa gate ng iba, or sa pader ng iba, ganun.
wag po nating gawin yon. Iwas-iwas po tayo sa ganon. Kasi ang walls po, o yung yung mga murals na yan, kahit yung mga sa gate na mga ano, kasi yan po, dyan po, pumapasok dyan po nagtatago, parang nag-hide and seek. Alam niyo po yung mga spirits, dyan po sila nag-hide and seek. Tapos talagang doon na witness nila lahat ng mga taong dumadaan, ang mga nangyayari, ang mga kaguluhan, 'di ba? Yung mga sa kalsada. So, avoid po natin na magsasasandal sa ganun kasi idinikit nyo na po agad yung sarili nyo, in-invite nyo na yung spirit to come to pass through your body, ano? So, isa pa yon na dapat ninyo pag-ingatan. Bawal po yung mga ganon. Tapos, yung ano, no? Kasi oo nga, kasi kagaya ng mga tao, ang mga bato, ang mga halaman, no? Sa mga puno-puno, no? Wag po kayong sandal-sandal or yung magpapalilim sa puno or magpapahinga sa puno na yung masyado kayong feeling close sa puno. Wag din po yung ganun. Tsaka sa mga bato, bigla na lang kayong uupo sa ano. Kasi, yun nga po, parang tao din po kasi ang mga DNA parts ng mga puno at saka ng bato, no? So, yung mga yon nandun din po yung mga spirits. May mga spirits din pong nakatira dyan. May mga spirits din na nagmamay-ari ng puno at saka ng mga bato. So, iwas-iwas din po tayo dyan kapag tayo kaya nga yung sinasabi nilang yung nuno, yun din po kasi, yung mga yun, mga ano po sila, meron silang sarili nilang mundo, pero napapakialaman ng tao, kaya may tinatawag tayong nanununo, 'di ba? Yung ganon. So, paboritong taguan ng mga kaluluwa yan, yung mga dingding, yung mga pader, yung mga bato, yung mga puno, ano. So, iwas-iwas po tayo dyan. Ngayon, ito naman yung isa pa nating ano, no. Ito talaga, marami talagang nagpapatunay dito sa ganitong kaalaman dito sa Ghost Month na talagang, kasi kung ako din naman, at alam ko naman na pangit nga ang magiging resulta at hindi naman, kumbaga, alam nyo kasi sa paniniwala natin, sometimes, yung mga ganon, what if, 'di ba? Meron tayong mangyayari lagi yung what if kung sinunod ko, 'di ba? Yung ganon ano, what if lahat tayo may what if kung sinunod ko, kung ginawa ko. So, yung ganon ang mangyari para wala tayong what if. Pwede naman nating sundin like yung magpakasal ng ghost month, ano? So, let's say siguro talagang ano, bago kayo magpakasal, alamin niyo naman muna kung ghost month ba ito. Or yun nga sinasabi ko sa inyo din na yung magtatayo ng business, magpapatayo ng bahay, be sure na hindi po kayo nag-uumpisa ng ghost month. Kasi yun po, it's really a bad beginning. Kumbaga, maraming kaalaman na ito, marami ng pangyayari ng mga pangit po talaga ang ghost month sa pagsisimula ng lahat. Kahit po yung paglipat ng bahay, talagang if possible talaga, patapusin nyo muna ang ghost month. So, although may mga emergencies talaga, no? But it is our choice. Pero kasi kung alam na natin na ganun na nga, pangit nga, so why do it, no? Mangyayari sa atin, laging husap sa huli yung pagsisisi. What if? What if lagi? What if kung sinunod? Eh di sana hindi nangyari, ganun po, no? Pero, nasa sa inyo po yan. Ito ay suggestion bilang feng shui consultant ninyo na pinaniniwalaan ninyo, isang legit na feng shui consultant, nandito po ang inyong Shen Jing Kai para payuhan kayo ng mga bagay na ito. Pero at the end of the day, kayo po ang magdidesisyon ng gusto ninyo. Ako po bilang feng shui consultant ay nagpapayo lang po ako ayon sa aking kaalaman dito sa ano, para hindi naman po over din kasi alam nyo, dahil nga syempre ghost month, ang daming gustong iniisip din ng mga iba nating ka-YouTuber, no, na talagang para dumami yung views nila, yun talaga yung ano, kahit na wala namang connection talaga, no, hindi naman talaga yung kumbaga gawa-gawa na lang, hindi naman talaga yun ang pinaka main na dapat pag-ingatan sa ghost month. So, yung ano natin, isa pa nating ano, no, kasi alam nyo, ang tao kasi, pinapaniwalaan tayo na meron tayong 3 apoy sa ating katawan, no? So, yung 2 apoy na yan, nasa balikat natin.
yung flame ba ng ating parang life force. So, iwasan natin, lalo na ngayong ghost month, iwasan po natin yung pagtapik sa balikat ng ibang tao. Iwasan po natin yung, di ba, meron yung nanghahampas ng noo, yung mga ganon. Kasi ang flame po ng ating life force, we believe, in Feng Shui, we believe na ang flame ng ating life force ay nasa balikat at saka sa ating noo. Ngayon, sa mga mahilig magbangs, problema nyo po yun. Hindi kasi wag nating patayin ang flame, especially ngayong ghost month. Kasi kung ang flame ng life force natin ay pinatay natin, napakadali pong makapasok ng mga negative energies, masasamang espiritu. Yan po ay maraming mga pangyayari. So, yung mga tao naman na talagang sobrang nambubuli na lang, wag naman pong takip ng takip. Ano ba tawag mo dyan? Tapik ng tapik sa mga balikat ng bawat tao, So, if possible, avoid nyo na nanghahawak ng mga balikat, Usually, yung mga mag-boyfriend, nakaakbay sa kanilang mga girlfriend or i-avoid nyo po muna yan ngayon, Kung pwedeng sa iba na lang kayo humawak, pwedeng sa buhok. yung mga mag-shota, di ba, yung mga sobrang sweet kasi. So, okay naman yun, kaya lang kasi, pag pinatay nyo yung flame ng life force ninyo, is manghihina ang possibilities is manghihina yung katawan ninyo, and then, madali kayong ma-possess, Yun yung ating, Kaya ito ring, itong, pag susomblero sa gabi, yung mga cap, diba, yung nagaganon, sana avoid din muna natin yun, pagkatapos ng sunset, wag na po tayo masyado magsusombrero kasi pagtitripan ka ng mga spirits, kasi tinatakpan mo yung flame mo sa noo mo kapag nakasombrero ka, so hindi nag-aapoy ang iyong life force sa iyong noo. So kailangan wag nang magsombrero kung after sunset, para meron pa ring flame ang inyong mga katawan. May mga life force pa din. And isa pa, dagdag natin, sige pang 11 na rin, yung mag-wear tayo, if possible, wear po tayo ng bright colors. Kasi pag mga dark colors po, pangit yun, yung yin colors, So, if possible talaga, magsuot tayo ng yang colors. Kasi parang buhay na buhay, alive na alive tayo. Kasi pag yang, medyo active, Yung active yung yung iyong energy, hyper ka kumbaga. Pero kapag yan ang inyong isinusuot sa panahon ng ghost month, natural, nagdadagdag siya ng weakening ng inyong spirit o yung ng inyong life force. Kaya dapat pagka mga ganitong panahon, so be sure na yang colors ang ating isusuot. Kahit na check ninyo yung inyong mga pangit na buwan, 'di ba, every month. Sabi ko sa inyo, very beneficial po talaga ang book na binibenta ko sa inyo every year, Kasi talagang ito po yung magiging guide ninyo sa buong taon. Kasi talaga pong ang dami-dami po talagang yung pag sinabi po sa inyo kasi naman, minsan hindi na po kayo maniniwala talaga sa YouTube din, Sa dami, maswerte sa ganito, maswerte ang ganito. Pero, hindi na, sa katotohanan po, sa kaalaman naming mga tunay na Feng Shui consultant, ay hindi naman maswerte ang taong yun sa taon na yan. And, dinidisregard lang natin kasi ang napapanood natin sa YouTube is yung mga, mga maswerte daw yung ganito. Para syempre, kasi yun nga sabi ko, ang gusto ng karamihan, talagang ang mga Pilipino din, ang mga tao gusto lang nilang marinig is yung positive. Pero hindi natin alam na dapat mas importante yung negative, kasi yung negative na kaalaman natin, awareness can save us. Yung kailangan natin na maprotektahan, awareness can protect us. So kagaya ng namayapa kong pamangkin, both my two nieces, talagang they passed away in the very bad year and very bad month. Talagang sabi ko kasi, hindi kasi sila rin ng masyado ng Feng Shui. So, hindi naman tayo, sabi ko nga sa inyo sa Feng Shui, walang pilitan. It's your own moves, It's your own
application kung gusto nyo. Pero sinasabi ko po sa inyo talaga, kung if possible, bumili po talaga kayo ng yearly book ko kasi nandun po talaga lahat. Kompleto po yung mga dapat ninyong mga pinag-iingatan at sinusolusyonan. And then, at least, yung ma-aware kayo na, ay, this month pala, ingat ako kay ganito, ingat ako sa ganito. And then, minsan, nagsasanib-sanib pa yung, kunyari, ang kaibigan mo rin pala, hindi siya maganda sa buwan na yan, or yung kasamahan mo, or yung family member nyo na, ganun pala din, ang pangit din yung, yung inyong year, or yung inyong month. So, mas mabuti kung aware kayo kasi medyo nakakapagbigay kayo ng space sa isa't isa. But sa mga kaso kasi ng iba, no choices. Like, kunyari ang mag-aalaga sa'yo is ganito yung kanyang, ang kanyang flying star na pangit, no? Bad flying stars ang nag-aalaga sa'yo, and then yung inaalagaan is also bad flying stars ang taon. So, talagang kailangan ng mga ganun, ng protection talaga. Full, superimpose talaga your feng shui protections, applications ninyo. Talagang, yan ang may papayo ko sa inyo. Ngayon nga, 'di ba, ghost month, so mag-ingat-ingat ang mga, ako nga very exhausted po talaga because I've been through a lot. Alam na mga ka-Shenjin kayo po natin yan, ng mga loyal friends ko. I've been through a lot with from last year to this year, no? Kasi talaga pong pagpangit ng taon. Pagpangit po talaga yung taon, talagang kahit na kaming mga feng shui consultant, kahit na may mga alam kami, kahit minsan doon pa rin talaga ang pagsubok, no? So, tayo po, ako naman po ay nag-a-advise lang sa inyo na ng mga kailangan na meron po talaga kayo. Sana po pag-ipunan po ninyo at mag-pre-order na po kayo ng aking yearly book po na inire-release kasi kinukumpleto ko na po yun doon talaga. Napakadali pong intindihin. Marami po kayong matututunan at talagang mapoprotektahan ninyo, magkakaroon kayo ng awareness sa sarili nyo. But of course, syempre, you need some protection also, no? Not only reading the book, but meron kasing mga stars na you can control with the colors and the environments. Pero meron po talaga mga bad stars din na talagang kailangan nyo po talaga ng protection. Especially kung weak po ang inyong life force o yung inyong health, yung inyong pamumuhay, yung inyong sa pamumuhay ninyo, kung okay ba kayo or or medyo kailangan talaga ng enhancer, ganon, no? So, yan ang maipapayo ko sa inyo, mga bago natin, mga welcome to all the new members ng ating, not all of you are members, kahit po hindi kayo nagbabayad nung mga, kasi yung iba, di ba, meron po sila yung mga uso ngayon, meron pang mga inaalok sa akin si YouTube, yung mga members po. Iniisip ko naman po, babawas nyo pa po ba yun sa inyong mga di bibili nyo na lang po yun ng ng makakatulong sa inyo. So, yun po, yun ating mga tips ngayon na importante sa Ghost Month. And then, yun po, pag-ipunan na po ninyo at please pre-order na po ng inyong 2025 book, ng yearly book ko po, para meron na po kayong awareness kung ano po ang meron sa susunod na taon at kayo po ay nakakapagpa. And sa mga nagpapapachi po, siguro isa na lang po ang tatanggapin ko para ngayong taon, Isa na lang po siguro muna ngayong taon kasi magi-start na po ang book namin, yung book studies ko na kailangan na naman yung bookmaking natin para talaga pong pasensya na po minsan sa clerical error, kasi po kahit po yung school namin nakakapag-release po talaga sila ng book na may mali po talaga kasi hindi po natin minsan, hindi po tayo in control, pero hindi naman po napakarami ng mga mali. Ang mga kunyari isang lang, no? Kunyari ang southeast, southwest, pero kinukorek ko naman po. Wala pong problema doon. So, pasensya na po, I'm trying to make it perfect, pero minsan talaga sa clerical error sa pagta-type or sa pagpiprint po, may nagkakaroon ng pero madali naman pong solusyonan yon. And yun pong nag-iipon na rin po ako kasi sa mga loyal natin dyan, sa mga yearly buyers natin dyan, nag-iipon na po ako, tsaka yung ating mga taga-comment dyan lagi,
nag-iipon na po ako ng mga mineral stones natin na hindi naman po kamahalan yung mga bato, ano? Pero yung mga birthstone po na mga mineral stones na paunahan lang po tayo, ha. Meron tayo dyan yung citrine, yung amber, yung turquoise, yung mga ganun po, ano? Yung meron tayong mga pahikaw pa pendant natin kasi give back ko rin po yun sa inyo dahil sa full support nyo sa akin at pagtsatsagaan yung manood sa akin sa YouTube. Sana nagustuhan nyo sa mga bago nating viewers, sana nagustuhan nyo itong ating video. At if you like it, please like and subscribe and click the notification bell kasi para po updated kayo every time na may bago po akong videos. Marami na po akong nagawang videos dyan sa mga bago. Meron na po tayong 60 plus videos. You can watch it at marami na po kayong matututunan doon. At hindi po tayo, sabi ko nga, lagi nating isipin ang common sense. No, wag po tayong lahat ng patol po tayo ng patol. So, lagi nating iisipin kung talaga ba yung ganon. Syempre mag-iisip, kailangan natin ng common sense. Kahit saang bagay, kailangan natin ng common sense. In every action, there is a reaction. Isipin natin, no? So, yung mga mga kasyang-jingkay yung mga bago natin na nakapanood nito, sana my video is for you. At sa mga dati naman nating tagapanood na mga very loyal friends natin na hindi talaga bumibitaw during my ordeal also, no? Talagang I've been through a lot and you were there for me, full support and all. Talagang sinasabi nyo, natatouch talaga ako na Miss Sheng, kaya mo yan, we're here for you, ganon, talagang salamat talaga sa inyo, kasi magandang tao lang. So, lahat tayo ay magandang tao, no? So, mga kaibigan, you want to say goodbye to them? Bye to them, and come on, babati daw po sa inyo ang isa pang, ang God sent din na ano yun? Sasabihin mo. Please like and subscribe and click the notification bell. If you like. I hope you like my mommy's video. Okay. Okay po, mga kasyang-jingkay. Sa ngayon, yan na muna dahil ghost month ang ating and I am really still exhausted. Very, very exhausted. Okay? So, yun kasi, ingat-ingat po talaga tayo sa ghost month dahil kailangan po ng mga gumagalang kaluluwa ang mga another kaluluwa na makukuha nila para magamit nila through reincarnation nila. So, maraming salamat. I love you all and thank you always mga kasyang-jingkay. Bye! Bye!